From this to this. Welcome to my vlog, my renovation of my roof. Guys, samahan niyo po kung i-renovate tong aking bubong. My God, talagang matagal na po ito. Nakikita niyo po ba yung butas na yan? Yan po yung bakas ng katagalan ng aking bubong. Bali 10 years na po yan. Sa wakas, mapapalitan na po siya ng bakal. Oh my God. Tignan naman po yung kanyang mga sira. Talagang napakadami na, guys. Guys, bala ang gagawa pala ng aking bubong ay yung aking asawa at aking kumpare. Bali, ito po yung mga gagamitin. I'm na pirasong yero at saka po yung tubular. Yan po yung mga kailangan. Pinipinturahan na po nila para maging matibay po ito, guys. Guys, plain sheet yan. Kailangan din yan sa mga gilid-gilid para hindi tumagus yung tubig. Bali po yung point na yun ay kinakausap ako ng aking asawa. Kailangan daw po ulit bumili ng primer na pintura. Bali dalawa pa po yung kailangan para kailangan po mapinturahan po yung baliktaran po ng yero. Tsaka po yung tubular, kailangan din po nilang pinturahan. Bali nagkulang po yan, guys. So ayun na nga po, inumpisa na nila yung pag-akyat ng bubong. Kaso lang wala pong masandala ng hagdan. Kaya po yung asawa ko na lang po yung humawak. Talagang napakautak ng mga person. Alam mo na, kailangan natin gumawa ng paraan para matanggal na po natin yung ating bubong. Unti-unti po yan tatanggalin yung bubong. Bali, medyo mabilis lang po yan tanggalin dahil kahoy lang po yung pinagpakuan. Kaya dahan-dahan lang po sila sa pagtanggal kasi po medyo naambun-ambun po yan eh. Hindi nga po nakisama yung panahon. Pero mamaya-maya kunti po ay aaraw na po siya, guys. Guys, para sa akin dreams come true to kasi pag umuulan, talagang umuulan din sa loob, guys. Kahirap na hirap akong magsampay. Alam niyo yung iwas na iwas ako sa mga butas, kaya dapat tinitignan ko lagi yung mga butas ng bubong dahil pag umulan, pati yung mga sampay ko, imbis na matuyo, talagang lalo po siyang nababasa, guys. Ang hirap talaga pagka pati sa loob ay umuulan. Salamat po talaga sa Panginoon dahil hindi po tayo pinapabayaan. Pag-pray lang po natin sa Kanya yung lahat ng ating mga pangangailangan dahil andyan lang po siya, nakikinig. At sa tamang panahon ay lahat po ng ating mga hinihiling ay ibibigay po niya, guys. Kaya kailangan po, lagi lang po tayo magpe-pray at magpapasalamat sa Kanya, guys. Minsan dumadating sa atin yung mga problema na alam mo yung feeling na hindi mo kakayanin pero kaya mo naman pala. Basta ipag-pray lang natin kay God, ibigay natin sa Kanya lahat ng ating mga problema kasi si God lang naman yung makakatulong sa atin eh. Kahit problema sa pera, sa material na bagay, sa mga pangailangan natin sa mga ating katawan, pag nagkakasakit, guys, pag-pray lang natin siya kasi may miracle. Siya lang po yung makakapagbigay nito. Syempre, kailangan din natin kumilos sa sarili natin para lahat ng mga pangailangan natin natutustusan natin, guys. So, ayun na nga, isang pirasong yero na lang yung tatanggalin. Guys, nakikita nyo ba yung butas dun sa aking bubong? Nung nakaraan lang nasira yung aking kuryente, ba naman yung mga mababait, yung daga. Ninatngat ba naman yung wire? Ayan, tuloy hirap na hirap kami kung saan dadaan para lang maayos yung wire. Bali, doon na lang po sa bubong siya umakyat. Inangat na lang po yung bubong para maayos lang yung wire. Yan pa naman ang pinakadelikadong problema ng isang bahay. Yung wire talaga yung problema. Alam mo yung dyan nagkukos yung, syempre yung apoy. Kaya kailangan lagi tayong aware dyan. Lagi nating titignan yung ating mga saksakan kung may mga nakasaksak ba bago tayo umalis, guys. Yan ang pinakadelikado. Kaya lagi nating i-check bago tayo umalis. Ayun na nga, natanggal na nila yung bubong at saka yung mga kahoy. Kaya umpisa na nilang mag-welding ng bakal para malagyan na siya ng bubong, guys. Napaka-thankful ko rin dito sa aking husband. Wala siyang bisyo. Kaya ayun, tumutulong siyang gumawa ng bubong. Nagbibigay talaga siya ng oras at panahon para matapos agad yung aming pagpapagawa ng bubong, guys. Kahit mainit talaga nagtaklob siya para hindi siya maarawan. Kaya guys, ang payo ko lang sa mga bagong mag-asawa, mas maganda pa rin yung bubukod kayo, guys. Kasi ang sarap sa pakiramdam na kayong dalawa nagtutulungan kayo sa lahat ng mga pangangailangan. Halimbawa na lang sa budget, sa gawaing bahay. Alam mo yun, ang sarap-sarap na kayong dalawa nagtutulungan.
Guys, alam naman natin na hindi madali ang pagbubukod, pero syempre kung kayong dalawa naman ay nagtutulungan, kakayanin nyo to sa hirap at ginhawa. Di ba yun yung ating pinangako sa harapan ng ating Panginoon nung tayo kinasal? Yun na nga po yung ating pangahawakan. Lalo na guys, pag nagkaroon na kayo ng mga anak, talagang masusubok yung inyong mga pasensya sa pagiging nanay at pagiging asawa. Pero syempre, dahil mahal na mahal natin sila, gagawin natin ang lahat kahit nahihirapan tayo, basta makita lang natin yung ating pamilya. Alam mo yung 100% ng ating lakas ay bumabalik. Makita lang natin sila na maayos, walang sakit, at na-appreciate nila lahat ng ating mga ginagawa. Talaga namang mawawala yung mga pagod natin mga nanay. Share ko lang sa akin mga kapwa kananayan. Naranasan nyo rin ba guys yung alam mo yun pagdating ng umaga? Yung nag-aligaga ka na sa pagluluto tapos maya maya tinatawag ka pa, ma, asan yung ganito, asan yung ganyan. Diyos ko, nakakataranta na guys. Alam niyo yung pag umaga pa lang talaga naman napakaingin nyo yan sa loob ng bahay guys. Siguro lahat na may mga estudyante, ganyan yung nararanasan natin sa loob ng bahay, talagang maingay. Hanggat hindi sila nakakaalis, hindi nawawala yung asan ma, asan yung ganito, asan yung ganyan. Pati asawa mo, syempre ikaw rin ang tatanungin dahil ikaw ngayon lagi naiiwan sa bahay guys. Kaya syempre, kailangan lahat ng mga bagay, lahat ng mga kailangan nila, alam mo kung nasaan para madali mong ituro kung nasaan ba. Kaya saludo ako sa mga kapwa ko kananayan na kahit working mom, lahat naman ay nagagawa nila ng paraan para maasikaso yung mga asawa nila, sa mga anak nila. Saludo rin ako sa mga tatay na responsable sa kanilang pamilya at di nila pinapabayaan. Thank you for watching. Please like, comment, share, and follow. God bless you all.